Oh, good morning. Nauna pala akong magising ngayon kaysa kay Kevin. Para sa mga nagtatanong dyan kung sino daw si Kevin, ito na po yung inaantay ninyong the big reveal. Ayan siya oh. Siya po yung literal na Kevin. Kahit i-search nyo pa sa Facebook. So dahil nga sa mas nauna akong nagising kaysa kay Kevin, hindi siya agad nakapamalengke ng mga gulay para sa lulutuin niyang sinigang. Favorite ko pa naman yung luto niyang sinigang na may asim na nanunuot. Hindi ba, Darla? Diba, Janela to Chris Aquino, real quick. Kaya heto, ipapakita ko na lamang sa inyo kung paano nga ba kami nagkita ni Kevin. So, ang matutunghayan po ninyo ngayon ay ang aking panibagong travel vlog. Dito lang sa mula Batanes hanggang Hulo. Saan ka man ay halina kayo. Isang libot, isang tuwa. Buong bansa. Bulacan! Ganon yung intro sa Miss Gay pag Bulacan i-represent mo. So, andito na po ako sa may Nestle, may Kawayan, Bulacan. Hindi sa may Manggahan, ha? So, paano ba ako nakapunta dito? Malamang bumiyahe ako mula Pangasinan hanggang Trinoma. Tapos, mula Trinoma, naglakad ako hanggang SM North at doon ako sumakay ng FX pa Marilao, Bulacan. Tapos, dito na ako nagpababa. So, habang inaantay ko si Kevin na susundo sa akin, sakto may nakita akong watawat ng Pilipinas. So, syempre, nagbigay-pugay ako. Kasabihin wala akong respeto sa ating watawat. Kinanta ko ng buo yung lupang hinirang dyan mula simula hanggang dulo. Mayat maya ay dumating din siya. Ayan si Kevin. 4 wheels pa yung pinansundo sa akin. Iba na talaga pag mayaman. So, kaya niya po ako inimbita dito sa bahay nila sa may Bulacan. Binyag kasi ng pamangkin niya at the same time, post-birthday celebration niya din. Ka-birthday niya yung tatay ko actually, October 3. Shout out sa Lea Cell Catering Services. Ang ganda ng pagkakaayos at ang sasarap pa ng mga pagkain niluto. Diyos ko, kontakin mo na sila kung taga Bulacan ka. So, hindi na po ako masyadong nakapag-video dito sa Binyag kasi magagabi na po ako dumating. Late na, umabot kasi sa 6 hours yung biyahe ko sa bus. Diyos ko, maaga rin ako nagpahinga nito kasi pagod sa biyahe. Hindi ko pa kayang makipag-socialize talaga. Kaya ang ipapakita ko na lamang sa inyo ay ang aking pamamasyal kinabukasan. Papunta kami ngayon ni Kevin sa SM Marilao. Dito daw niya ako ipapasyal. Na-excite ako kasi first time ko makapunta sa SM. Ang dami kasing pwedeng pasyalan dito pero iba talaga ang SM bagong-bago siya sa paningin ko. May imimit din kasi kaming workmate namin before from Saudi Arabia. So para sa inyong kaalaman, since 2016 magkaibigan na kami nito ni Kevin. Batchmate ko siya sa Danube kung saan kami nag-work before. Parehas din kami ng pinanggalingang agency sa Pilipinas. Pagdating namin sa Jeddah hanggang malipat kami sa Kubar, Saudi Arabia, kami pa rin ang magkasama nito for 5 years. Hanggang sa naisipan na niyang mag-exit year 2020. At nagkaroon siya ng opportunity na makapunta sa New Zealand. At nitong October ay nagbakasyon siya for 1 month. So hindi pwedeng hindi kami magkita nito kahit na anong mangyari. Ganyan kami ka-close. Ay, para kanino yan, Kev? Wala bang bench doon sa New Zealand? Pagkatapos naming magtingin-tingin sa bench ni Kevin, mayat maya ay dumating na rin si John Ray. Workmate din namin sa Danube before na nag-exit na rin. Ay, long time no see huling kita ko pa sa'yo nun sa bata habang nagbablog ako doon, Diyos ko. Taga dito lang din naman si John Ray sa Marilao. Kaya walang hassle sa kanya na makipag-meet sa amin. Tapos gustong-gusto rin niya kasing mapasama sa vlog. Habang naghahanap kami ng lugar para makapagkwentuhan ng maayos, kasi di na namin namalayan, 30 minutes na pala kaming nakatayo na nagkukwentuhan doon sa tapat ng hypermarket. Nakilala pala ako ni Madam. Shoutout po sa iyo. Thank you. Di ko na naman natanong yung pangalan. Nawawala sa isip ko lagi. Dito kami tumambay sa food court pansamantagal. Hindi para kumain, kundi para magkwentuhan lang. Ang sarap ng kwentuhan namin dyan about sa life and opportunities. Ganun. Ganun na ba talaga yung kwentuhan pag tumatanda na, Bi? Kaya ayan, diba, may gana akong makinig sa kanila. After few hours, umalis na kami para maghanap ng makakainan. Nakakahiya naman kasi kay John Ray, balikbayan kami tapos sa food court lang namin siya pakakainin, diba? Ay, mura ba dito, Kev? Big 99 lang kasi yung budget ko para sa lunch. Alam nyo, dito ko lang napag-alaman na kahit manok pala yung orderin mo, may mga side dish din pala, ano? Akala ko sa steak lang yun, uy. Tigdalaw pa naman yung side dish nung mga na-order namin. Kaya di ko na naman alam isasagot ko nung tinanong ako kung anong side ba gusto ko. Sabi ko na lang tuloy, pwede pong father side kasi mas close ako dun eh. Pagkatapos namin kumain sa KFC Rogers, nagpaalam na sa amin si John Ray. Hala, mamimiss ko yung kakitan mo. Ang cute niya, diba? Kasi di ko siya maharot, B. Nahiya ako man. Ay, ang pogi naman yung kasalubong niya. Habang naglalakad na kami palabas ni Kevin, may nakakilala na naman sa akin, nakakatuwa. Shout out po sa inyo. Si Madam lang naman nakakilala sa akin dyan. Dinamay ko lang si Sir kasi ang gwapo niya. Pag uwi namin sa bahay, nagpahinga lang kami saglit tapos bumiyahe ulit. Kinahaponan habang nakamotor na. Hindi na kami nag-helmet para feeling namin nasa Thailand kami. Ang dami naming nakasalubong na gwapo, Diyos ko. Parang gusto ko tuloy mag-migrate dito.
May mga paupahan ba dito malapit? Ayan sila, oh. Parang sinusundan nila kami, guys. Tapos ito pa, ang pugi niya talaga. Marami pa yan, di ko lang nabidyohan yung iba. Habang namamalengke kami dito sa may Pure Green, nag-message sa akin si John Ray kung gusto ko daw mamasyal. Ipapasyal niya daw ako sa may The Philippine Arena. Kaya pagkatapos naming magbayad, binalikan niya ako. Sinundo na niya ako dito sa may harapan ng Pure Green. So ayan, kami na munang dalawa ang magbabanding. Ihatid na lang niya ako kila Kevin pagkatapos. Ba't ganun? Hindi ko maiwasang kiligin habang nakaangkas ako sa likuran niya. Huy! Halos 30 minutes din yung biyahe hanggang dito sa The Philippine Arena. Andito na kami sa may bungad, kaso bawal palang magpasok ng sasakyan sa loob. Pwede lang yung mga nagja-jogging, ganyan. Pero napakiusapan naman namin yung security. Sabi namin magpipicture lang kami. Sabi niya, sige basta wag lang kayong magtatagal. Alam nyo, disappointed ako guys. Pagpasok namin sa loob, alam ko namang maganda yung view, kaso hindi masyadong kita kasi ang dilim. Panging mga street lights lang ang mga pailaw. So hindi siya recommended na pasyalan to ng gabi. Kung gusto nyo magpicture-picture para sa view, maganda hapon or umaga basta yung may araw pa. Ito man kasing si John Ray magchat-chat sa akin kung kailan hapon na. Dapat dumiretso na tayo dito after mag-lunch kanina. So ayun, umikot lang kami, di na lang ako bumaba guys para magpa-picture. Nakapag-park kami dito sa may tapat ng sports stadium. Bumaba ako saglit tapos nag-video-video lang dito sa may park. Kasi itong park nila, ang dilim din, Diyos ko. Wala man lang kailaw-ilaw talaga guys. May mga bata pa ngang naglalaro dyan, halos magkabungguhan na. Sa kuha ko naman na to, naka-on na yung flash ng camera ko. Tapos in-adjust ko na rin yung brightness nitong video. Kaya medyo maliwanag siya. Pero di pa rin talaga ako satisfied, B. Sayang yung pagkakataon, Mahilig pa naman ako mag-vlog-vlog sa mga part na ganito. Parang ganun sa mga vlog ko sa Saudi, di ba? Sana mabalikan ko ulit to yung may sikat pa ng araw. Binalikan ko na lang si John Ray. Tapos nagpahatid na lang ako sa kanya pabalik kay Kevin. Habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe, may nadaanan kaming mga kainan. Mga anli-anli, ganyan. Bilihan ng mga drinks, street foods, at kung ano-ano pa. Di ko alam yung pangalan kasi tinanggal nila yung signage ng lugar na ito. Inaayos yata. Maganda siya i-vlog kaso kulang na kami sa oras ni John Ray. Kasi nag-aantay na sa akin yung mga barkada ni Kevin na hindi ko nakabanding nung binyag dahil sa pagod nga ako sa biyahe. Kaya ngayon na ako makikipag-socialize sa kanila. Thank you so much John Ray sa pagpasyal sa akin. Sobrang bait nitong taong to talaga. See you when I see you again. Ngayon, andito na ako. Ayan, tawa ng tawa si Princess. Punsalan. Charot. Andyan din sila Gerson at si Charles. Shout out sa inyong lahat. Ay, ba't parang iba na may hawak ng cellphone ko nito? Ang pogi naman nitong batang to. At syempre, shout out sa aking avid follower na si Princess na ang tagal nang inaantay itong vlog. Nagpa-follow up na sa akin. Thank you, sis, sa banding. Kinabukasan, ayan, ihahatid na po ako ni Kevin sa may sakayan sa SM Marilao. Pero dumaan muna kami saglit dito sa may Pure Gold ulit kasi kinuha ko yung in-order kong empanada kina Charles. Mainit-init pa. Order din kayo sa kanila kung taga Bulacan lang kayo, masarap siya. 5 pieces sa halagang 100 pesos lang. Nung paalis na ako, biglang may nakakilala na naman sa akin. Nakakatuwa, ang daming nakakakilala sa akin dito sa Bulacan talaga. Shoutout sa'yo madam at sa mama mo. 3 na agad nagpa-picture, 2 araw pa lang ako dito. Samantalang sa San Carlos, 3 buwan na ako dyan, 1 pa lang yata nagpa-picture sa akin dun sa town center. May sakayan na palang UV Express dito sa may SM Marilao, papunta sa Dao, Pampanga. So dito na lamang po ako sasakay, kaysa bumalik pa akong Quezon City tapos pumunta pa sa Cubao, 5-star terminal, diba? Thank you so much Kevin, mag-ingat ka. Till we meet again. 170 lang yung pamasahe mula Marilao hanggang Dao, Pampanga. Kulang-kulang 1 oras lang yung biyahe. Ayun pala yung Philippine Arena, diba ang ganda niya kapag umaga. Baba kaya ako saglit, no? Para magpa-picture lang. Mabuti na lang din at saglit lang yung biyahe dito sa UV Express. Kasi yung napwestuhan kong upuan, tumutulo yung aircon. Diyos ko, nanggigil ako, be. Ayan, nabasa tuloy yung bag ko. Ngayon, andito na po ako sa may Dao Terminal, Pampanga. Madami ng sakayan ng bus dito pa San Carlos. Mamimili ka na lang kung sino yung paalis na kung nagmamadali ka man. Habang nag-aantay umalis yung bus, tinikman ko muna tong empanada ni Charles Darwin. Ang bango! Paano ko ba ito isusubo? Wait lang, nahihiya ako. May mga nakatingin ang sarap. Ham and cheese yung nasa loob at hindi tinipid yung ingredients. Malasa siya, order na kayo. Bumili na rin pala ako ng chicharon tsaka buko pie pampasalubong. Ang tagal naman umalis ng bus na ito. Diyos ko, ang takaw sa pasahero. Itong sumasakit na nga ulo ko Sa tuwing bumabiyahe kasi ako guys, laging sumasama pakiramdam ko. Sa pagod siguro ito, Ayan, umalis na din sa wakas. Magkano po pamasahe? Hindi ko po makita dito sa ticket nyo kasi pinagbubutas nyo. Paano ko makikita yung number dyan?
Charo, 289 po. Yung pumasahe mula Dao hanggang San Carlos City. Hanggang sa makarating na kami dito sa may Balon, Bayambang. Last vacation ko, year 2022. Ganyan na yan, di nyo pa pinapalitan. Paano naging balo? Pinagluluko nyo kami, charot. Hanggang sa makarating na ako ng ligtas dito sa San Carlos, kung saan hindi ko na i-vlog yung launching ng silaw-silaw nila. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people happy.